Kasi lahat naman ng tao gustong umasenso sa buhay, lalo na po. Lalo na po, hindi rin po kami nagkakalayo ng estado ng buhay nung nakikita ko po nun. Naging ganun ka rin? Naging ganun din ako, pero pinoforce ko yung sarili ko na makahon dun sa kung ano man pong kinalubugan ko. Hindi yun naging ano na sa akin. Siguro dahil nga siguro yung hindi magkakaiba po yung isip ng tao. Grabe. 31 years old, ang matured mo. Ang matured mo? Biruin mo yun, say, ang hirap dun. Bakit ganun ang pinagtatako sa sarili ko? Bakit ganun andun na, tinulak ko na lahat. Binigay ko na lahat ng ko para at least kahit paano. Tapos parang tinuturuan ko rin kung paano kumita ng ganito, kung paano po yung proseso. Hindi po ako maimot sa kanila. Kahit kanino po rito, alam po nila yung kung paano. Kasi sila po dati ang naging po namin, ibibilad po namin sariwa, tapos pag na-dry, kikiluin po lahat yan. So alam po niya yung kikitain namin. Kasi ganun pong namin dati, concept ng kitaan. Kasama po sila doon. Kumbaga, po sa 100,000, for example, 30% sa kanila, 30,000, 70,000, ganun po. Kaya sila alam po nila yung kinikita ko. Kaya gusto ko rin po kasi pagdating ng panahon, sana makuha din po nila yung style na yan. Po yung style na ganun. Pag minsan, meron time po talaga na hindi talaga. Hindi talaga. Ganun talaga. May mga tao na hindi destined for entrepreneurship. Yes po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito na naman tayo kasi may bago tayong tour ulit ngayong May. Actually, hindi siya bago. Second time na natin itong gagawin kasi ginawa na natin ito last year. Parang rerun. Rerun natin to kasi mataas yung demand niya. Marami pong gustong maka-experience ulit. Ito po yung Thai Fruit Orchard Tour. So, gagawin po ito sa Chanthaburi, Thailand. Ang tinatawag na fruit basket ng Thailand sa May 7 to 10. Sobrang nag-enjoy ako doon sa mga eat all you can na prutas. Marami pong reasons para bumalik sa Chanthaburi. Unang-una na po yung fruit buffet. Na bawat farm po na pupuntahan natin ay nag-o-offer ng fruit buffet. So, only sawa fruits. Tayo sa fruits na kasama ang durian, mangustin, lansones, rambutan, longgan, at salak. Hindi pa sa ating snake fruit. Magaganda yung mga places like yung Durian Land. Grabe yun. Super. Ito na yung pinakamagandang lugar na napuntahan ko. No? Yung magnitude ng laki ng farm, how organized, yung irrigation, gumawa sila ng mga dam nila, may sarili silang restaurant on top of the mountain. Sobrang ganda talaga. Yung large-scale durian farming, parang yun yung trend ngayon. Yung talagang malakihan. Malakihan talaga. Napakalaki po ng demand ng China for durian. So, kahit po sa Malaysia, kahit sa Vietnam, ito po ang trend talaga yung malakihan na plantation ng durian. So, makikita po din natin yun, makakapag-benchmark tayo. Yun po yung very important sa tour na to. Kasi may premium pagka-organic ka talaga. Ibang presyo talaga. Even multiply siya 5 times or even higher pagka-organic siya. So, it's something to look into para dun sa mga farmers natin dito sa Philippines. Kasama na po dyan yung beekeeping. Kasi para maging organic siya. So, kumusta ma'am? Ano yung update doon sa export? Kaya ba ng Pilipinas pasukin ng export? Doon nag-start na tayo, but masyado pa rin maliit, no? Kulang. Parang more than 80% pa yung kakulangan natin sa supply. Doon sa binibigay sa ating opportunity ng China. Ano yung best varieties ngayon na kailangang itanim? Ano yung inihingi ng market? Gagawin po natin ulit, sir, yung favorite mo na lahat ng variety. Titikman natin. And then sabi niya, 20 varieties. 20 varieties. Hindi na muna natin sasabihin alin yung pinakamasarap. Para
Hulaan nila. Hulaan na lang. Alin yung pinakamahal? Pwede niyo po kaming i-message sa Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Yun po ang pinakamabilis na paraan para makontak po kami. Sana po mag-kontakin niyo na po kami agad kasi konti na lang po Konti yung na slots. lang din yung slots. Paubos na rin po siya para makasama pa po kayo dito sa susunod nating tour. Sana po makasama kayo habang may available slots pa. Kontakin niyo na po kami. Pagminsan meron naman po yung ibang tao, sinishare ko po yung kung ano yung paano yung kinitaan. Parang medyo parang ano po sila, parang nayayabangan sila sa akin gano'n. Pero hindi po, wala po akong intensyon na yabangan ko sila. Ang gusto ko lang, minomotivate mo sila. Minomotivate ko sila, matulungan. For example, matutunan din nila kung anong ginagawa ko. For example, yan pong buong tracking na yan. Wala pong sa akin dyan, hindi po sa akin yung track na yan. Tinatrackingan ko po. Sabi ko, mag-tracking ka, ganito. Ang tracking mo, 25 cents. O, ang 25 cents, 15 cents naman sa magkakarga ng tao ng lahat yan, sako na yan. O, 15 cents po, di 40 cents na po. O, for example, ang delivery po doon, 18 for example po. Ang bili mo naman po sa drive, for example, 17. O di meron ka po pong 1 point, ganun something po. Ngayon, tatimes mo ng po ngayon, kung ilan tulunada yung ano mo, andun na yung kita. Kita mo na. Andun na po, kaya andun na. Ganun mo, no? Cents sabi nag-uusapan, pero ang laking pera. Oo, malaki po. Yun lang pong naano ko doon sa mga tao na yun ko. Minsan kinekentuhan ko sila, parang yayabangan sa akin. Sa akin lang naman gusto ko makatulong kung paano gawin yung proseso na sana ganun din yung kinikita nila, sa kinikita ko ganun. Yun lang, pero hindi ko gusto yung ano nila. Minsan parang ayaw mo na, kasi at least ginawa mo yung part mo. Para dun sa mga gustong umunlad, may chance sila umunlad. Pero parang dinesign tayo ng God na hindi pantay-pantay talaga eh. Kasi otherwise, kung pare-parehas tayong mag-isip, wala ka rin naman magiging trabahador. Yes po, tama. Diba? Pero yung mga ano po, kung yung lahat mga tayo, gagaya mo, negosyante, wala ka nang mautusan. Yes po. Pero yung mga sinasabihan ko po, alam ko naman po na kaya, kumbaga, may potential. Hindi ko naman po sasabihin yan sa tao na walang potential. Wala talaga. Opo, hindi ko po sasabihin talaga. Kasi useless po na di-discuss ko sa kanya. Kasi hindi naman niya magets. Yes po. I-discuss ko po sa mga, ibig ko sabihin yung may kakayanan lang talaga. Hindi po mag-run tong negosyo po na to. Hindi ko po maiiwan. Hindi mo maiiwan. Ayan po, kahit na wala po ako nagra-runan dahil po sa maayos nilang, kung baga maayos nilang mga tao ko gano'n. Meron po last time nalugi ako 100,000 isang araw. Kaya dapat talaga pag ganitong negosyo mo po kailangan matuto kang mabuti ng gusto. Kasi pag hindi mo na pagtutunan mabuti, malulugi ka rin po kahit na gaano kalaki ang kitaan doon sa ano. Tsaka pag may mga critical na, for example, mauulap na, nandyan na po ako agad. Kasi po, pag wala ka dyan, may time na hayaan mo na yan, kahit mabasa yung ano na yan, ganyan. Mais na yan, ganun. Pero sila, may care po sila sa'yo. Ayaw ka rin po nilang malugi. Ang lagi ko mo sinasabi sa kanila, pag nalugi ako, wala na kayo. Sabi ko. Kaya kumbaga, dapat sinusunod yun mga sinasabi ko po ako. Alam ko makakabuti para sa ating lahat, sabi ko. Marami rin po na-inspire po dun sa mga videos nyo po yung mga ano po. Malaki muna itutulong din sa ano po, sa mga small ano po. Lalo na yun, nagkakaroon po sila ng idea na ano po, malaki po na itutulong niya sa mga ano po, lalo na yung mga gusto mag-start. Oo po. So anong oras po ka nagbiyahe niyan, sir? 5 na ba? 4:30. 4:40. Kaya sabi ko kay Sophia, paano ba yan? Hindi ako nakapag-ano ng ano natin, kako. Ayos lang yun. Kasi kadami ko po talagang ano ngayon. Tas yung mga, yan po, lahat po yan, papakainin ko po yan. Pinagluluto po sila lahat. Saan sila kakain ngayon? Meron po magbabaon dyan, may magbabaon po doon. Agahan po din nila, may nagbabaon po sa kanila. I see. Okay, so babalikan po natin ulit yung harvest kasi marami na silang na-harvest. Ngayon magka-classify na sila, maglalagay na sila sa sako. Yes po. So ipapakita natin paano mag-classify. Classify, yeah po.
Malalaki daw yung laman. Kaya pala, 100. Mhm. Gaganda naman eh. Yung ulam sa inyo. Silang buwan lang. Oo. Amin yung kanin. Parang dalawa lang eh. Parang dalawa. Nagsabi Laki, no? ka na Oh, kanina. kay Ate Lucy. Parang dalawang buwan lang ito. Oo, sige. Dalawang buwan. Parang Dalawang buwan lang ba? Kanin lang sa amin. Oh. Dalawang buwan. Kalaki, no? Kalaki. Okay, magpaano tayo? Oo. Balik na. Magpasilid tayo. Ay, dito, sir. Doon. Okay, Oh, punta ayan. tayo doon. Nagkakuan na sila. Ano, Nay? Oo. Sige. Ayan, ito, lupaan pala nila to, sir. Nirentahan kayo namin. Ito ay ayaw Oo. ko sana eh. Talakalaki pala ng buwan. Kapal. Ayaw mo sana. Sabi ko, shosho tayo, sabi ko sa kanya. Ako lahat magano nung ayaw niya. Dalawang ng saka ko, hindi ko na kayang pautang ka ko. Ayaw niya akong pautangin. Siyang yayaman. Biro mo, sir, ano yan, hindi ko expect na ganyan kadaming laman. Ang ganda ng laman niya, sir. Yan, maganda na yan, sir, yung laman na yan. Maganda to. Opo, maganda na yan, ganyan na laman. So marami rin yung ano, no? Yung posibleng hindi niya nakita, no? Na naiwan, no? Ay, oo, madami, sir, kagaya nito. Yeah. Pwede pa rin yan, no? Opo, pwede pa, small pa po yan. Paminsan, yung mga tao na po talagang, hinahayaan ko lang po sila kung basta tapos na po kami, hinahayaan ko na po silang Mamumulot. Oo, mangunga po dyan. Okay, so ito, nagka-classify na si Kuya. Opo, nagka-classify na po siya. Ito po yung good. Ito yung good. Opo, ito kuya na to? Medium. Ganda ng good. Tapos ito, Medium size po. ito yung medium. Yes po. Ayun, Tapos small ito lang yung po. small. Ganda pa rin kahit small. Yes po. Yan, mga reject na po yan. Reject Pero to. bibilin Okay. pa. Anong reason? Bakit Ano reject? po? Hindi ko po. Yan, pangit yung shape. Opo, Yan, oh. itsura. Ayan. Tapos ito po, may konting sira po. Pero pwede pa naman po itong mabili. Mas mura nga lang. Opo, kagaya nito, may ganyan po siya. Mm-mm. Pero walang sira po, makinis po. Ayan, yung shape lang po. Tapos ito, naputol. Okay, naputol po. Yan. So ito pang-apat na classification. Opo. Yan po yung pang-apat. Kung ikaw ay magba-barbecue, ay kamote Q. Ay, yun, pwede na yun. Ito, the best. Opo. Mura na, maano po. Tsaka malalaki. Yung mga ipaprocess mo, yung parang ingredients sa halo-halo, pwede rin to. Pwede rin po, opo. Okay. So ito, yung pinupunta natin ngayon, napilian na ng good at saka Medium. So ang hinahanap na niya ngayon, small. Yung lahat ng natira dyan, yan na yung reject. Kumbaga dyan nagtatapos kay kuya yung ano. Tinatanggal mo yung mga ganon. Sayang yun, ang laki pero reject, no? Opo, yung ano lang, yung Kasi itsura. may, Yung mga hiwa. Hiwa-hiwa na ganyan. Yan. Pangit nga po pakinggan yung tawag dyan sa amin eh. Ano? Okay. Ilocano po kayo eh, no? Oo. Kaya naintindihan ko. Opo. Ito naman, si Kuya kasi yung nasa hulihan. Po. So, itong mga to na pilian na. Ito ngayon yung naghahanap ng good at saka second class. Opo. Ayan. Medium. Medium. Ay, good pa rin po yan pala. Good ang kinukuha mo, Kuya? Good. Ayan. Pero malaman naman eh, no? Yung sa ano niya. Asan yung sako ng good, Kuya? Ay, isasali natin. Sa'yo, Kuya, good din? Hello, pre. Hello, boss. Natuloy ba? Oo, natuloy, pre. Maganda yung kamote, pre. Saka yung pag-usapan natin, yun yung ano, maganda yung takal din nila. Iba yung mga nagtakal ngayon. Pero may reject tayo na ano, pre, na papasako ko rin yung reject, ne. Oo, sige
boss at kukunin ko din. Maganda yung reject niya, pre. Hindi maganda pagka ganun. Mm. Bilis-bilis boss pag ganyan eh. Oo. Yan. Alam mo naman ako, honest ako sa'yo. Okay, ito yung good. Good yung unang pili, good. Pangalawang pili, medium. Pangatlong pili, small. Yung matitira, reject. Pero lahat yan, bibilin lahat yan. Not bad ang kamote 2 months. Opo, 2 months. Bilis. Bilis po. Medyo mura pa, ano pa nga po yan eh. Ang paminsan maabot talaga ng 4,000, ganun po, 3,500. Pag wala na po akong lanot sa sir, lanot sa akin, ginagawa ko po, pupuntahan ko siya, kukuha po akong lanot sa kanya. Kumbaga parang papasok na naman po yung parang bibili ako sa kanya, ibebenta ko na naman po sa kapwa ko farmers din. Ang galing mo. Lahat po talagang kailangan po eh. Dadaan po. Madami pa Ito hindi pa na traktora to. Hindi pa po yan. Tapos hindi pa po rin naka-classify ito sa kabila. Mas marami yung good Opo, mas marami. Mas marami yung good. Kailangan po pag nag-harvest ka nasa 80%. Good. Good. Kita ka nun. Opo, mga ganun. Kasi po pag 60% yung good tapos 20-20, marami pong lalabas na medium and small po dun. Talagang tong lupa na to, pang ideal for kamote, Opo. Matagal ko na po silang kagaya po nung, di ba, sinasabi ko po sa kanya. Matagal na ako nang sinasabi na kamutihan natin to, maganda kasi itong pagkamutihan. Hindi po siya naniniwala. Tapos konting gasto, sabi ko. Kaya nga susunod ko hindi na ako magmamais. Mamili ka na lang. Mamimili na lang po. Hindi kagaya dito po, hindi mo na po kailangan to. Isang 2 beses na po ako namasyal dito. Talaga? Oo, 2 beses na ako namasyal dito. Sino nag-aalaga nito? Ano po, nung natanim po, pinatubigan ng 1 beses, tapos di ko na po pinuntahan. Yun na? Harvest na po ngayon. Ganun pong, ang tanim daw po na ito, tamad po eh. Oo. Tanim daw ng tamad. Plant and forget. Then harvest. Oo po, ganun. Hindi ka nag-fertilize? Minsan lang? 1 beses lang po nung tanim. Tapos 1 spray lang po. Yun lang, tapos na. The rest, wala ka ng Tapos 1 patubig lang po. Pero pag nung natsambahan po na may ulan, wala na talaga totally. Wala ka nang gagawin kung hindi maghintay ng harvest time po. Ano kayang tinatakal nila, no? Small? Ay, sila? Bok, yung mga reject ni malalaki na eh. Sa sako yun. Ayun yung sinasako nyo ngayon? Ano eh? Ito yung pero isasako rin yung reject, no? Reject yata yung isa, Yan yung malaki, yan. Yan. Yung malalaki lang, Okay na pala. Okay. Ang dami pa pala dito. Ang dami pa pala, ang ganda pa. Ang dami pa, ang ganda pa. Oo nga po. Okay, let's go. So ito po lahat yung mga dadaanan nila na i-classify. Classify pa, sir. Oo. Hindi pa siya na-classify. Yung sinasabi ko sa sir na ganyan yung proseso dapat. Para hindi hirap yung magka-classify, tsaka hindi nabubugbog yung kamote. Hindi siya nabubugbog. Na pagdating ng market bugbog na. Pasa-pasa na yung itsura ng kamote. Pero mo, ang dami pa. Ilang pa yan. Ilang ganito pa, sir. Ilang ganon pa. Kalahati pa. Oo po, kalahati pa. Yan wala nang natira doon. Nahakot na lahat. Almost. Hanggang reject. Halos na isa ako lahat po, pera lahat po. Doon tayo, sir, para hindi ka na mainitan, habang kagaya na to, sir, hindi pa Ayan, lumalabas na. Lumalabas reject na yan. Ay, hindi po. Good hindi, po, sir. good yan? Yan. Laki. Parang konti lang yung baging niya, Hindi naman kalakihan. Hindi po kagaya ng Taiwan Sea. Tsaka Kinerots. Oo. Yun po, yung mga makakapal talaga yung lanot. Hindi kagaya po nitong variety na to Konti lang yung konti lang po, opo. Vine niya.
Nagsisilabasan na talaga. Ito, oh. Daming naman. Dami, oh. Nakalabas na. Ang dami. Biro mo yan. Hanggang sa ilalim. Kahit naka-target ko sana dito, kahit mga ano lang po. Ano yun sa kanila? 2, 4, 6, 8, 10, 12, mga 60 na sako. Okay na yan. Good na po ako dun. Eh, parang sobra. Kasi ilan na, oh. Oo po, ilan na po yun eh. Mga nasa 30 na po siguro yun dyan. Oo. Hindi pa po na, may kalahati pa po mahigit eh. Luwang-luwang. Sobra ka. Ganda nung naman ng kamote. Ganda ng kamote, no? Kalinis po. Pwede akong makisosyo sa'yo. Hindi mo na kailangan ng pera. Hindi po. Ang ganda lang po kasi dito sa ganito talaga. Konti lang po yung pagod. Hindi po gaya ng other crops na palay, mais, biruin mo, sa ilang buwan kang magpapatubig, Tsaka target ko po niyan sa susunod, sir. Hindi na po ako yung talagang tatapak din sa ano po. Yun po yung gusto ko sana, yung kumbaga parang monitoring na lang po ako dun sa ano. Sa susunod na cropping po. Tapos magpo-focus ako dun sa mga kagaya po ng mais, magagaan na lang po, manage na lang po ng ano po. Mahirap din po magbukid. Yung iba, akala po din po nila madali. Mahirap. Mahirap din po. Napakahirap po niyan magbubukid. Paminsan, hindi pa kami natutunan ng pansin ng gobyerno. Huwag mo na nga. Huwag ka na umasa. Oo. Buenas. Ayun ang mahirap. Huwag ka na umasa. Sarili mo na lang. Mas mabilis. Mas mabilis yung proseso. Paminsan nga, mag-ano ko lang ng... Ako po, katagal ko na pong farmers din po no. Wala pa po ako ng RSBSA. Wala pa rin? Oh. Nagpa-register ka ba? Opo, nagpa-register ako. Ang hirap ng proseso. Pero yun, dapat nga hindi pinapahirapan yan dapat mabilis lang talaga yan. Oo, dapat yan mga yan. Kasi hindi ka naman magpapapasa ng form mo doon kung hindi ka talaga magbubukid. Kung magbubukid ka, hindi ka magbubukid eh. Alam niyo po sir, gusto ko rin sana po magtayo ng co-op dito. Birin niyo po, ito po yung pupuntahan natin sir. Sasakit lang ulo mo. Yun lang. Kasi po ganito sir, sa akin po kasi meron po tayong, ibig sabihin, nung nakikita natin yung mga tao din, may na po rito, mga 200 plus hectare na in-award na na mga 3 years ago. So ngayon mga iba, pinagpapakanon, ganyan, nagpaparenta. Gusto ko sana po, matulungan ko sila dahil may mga machineries po ko. Tapos may mga pioneer, meron din po ng pioneer sa akin na pautangin yung mga farmers. Tapos, opo. Kaso pero syempre, dagdag responsibility. Responsibility dahil yun nga lang, hindi yung mga magiging members mo, hindi naman lahat good. Hindi lahat good. Sabi ko. Ano ka muna? Tsaka na yun. Pero dito na talaga. Magpalago ka muna. Opo. Mag-concentrate. Kasi po pag magpo-co-op ka po talaga, totally dapat may machineries ka. Kompleto. Kahit paano po, meron naman na po akong machineries na gagamitin ng mga farmers. Ang problema, yung mga members na mga kung paano. May mga... Wala namang masama. Sir. Wala namang masamang mag-form ka. Opo. Ang lang, syempre, responsibility. Malaki din po. Unahin mo muna yung sarili mo. Opo. Pag medyo okay ka na, then saan ka mag-isip ng Paminsan sir, doon po ako nasisira din eh. Yung paminsan iniisip ko po kasi yung kapakanan ng iba kaysa sa kapanan ko. Dapat po matagal na po kung kahit paano. Milyonaryo? Opo, Sobra. Hindi naman po, yung po sir, yung kahit paano talagang maluwag na. Wala nang totaling utang, ganun. Kaso, paminsan iniintindi ko pa po yung iba, yung sasabihin ng iba, ganun po. Tinitimbang na po nila. Titimbang na? Oo, titimbang na nila yung Kada isang po, mayroon po siya ng sobrang 1 kilo. Pang-reseko? Pang-reseko po. Na tinataniman ko, nire-rent ko po. Nire-rent mo lang? Meron po akong binigay ng pinamana, mga maigit kalating hektarya po. Pinamana kay misis ko, hindi sa akin. Kasi ang nanay ang magulang ko po. Hindi na po ganun kayaman. Kaya wala akong minana sa kanila. Si misis ko ang may mana. Parang ako po, akala ng tao, marami rin po akong pera. Hindi po nila alam talagang lang po.
Kumbaga, limited lang din po. Okay. Rear view. Ito po, built-in na po yung ano na yan. Oo. Built-in na po siya dito. Para nakikita mo yung yung... features niya. So pag bumili ka na po ng Nissan Terra, yan na yan, kasama na po. Depende sa variant. Variant. Oh. Pag high-end. Ang negosyo ko pa po, sir, dati, alam niyo po yung una-una pa lang po yung ceramic coating. Oo. Yan po ang unang negosyo ko, car paint. Oo. Nagka-car paint po ako mismo, nagbubuga ng mga sasakyan, nagpipintura. Oo. Nagga-glass coat, nagba-buffing, detailing ng mga ganito po. Laki po din ng kita. Yun nga lang, tayo? dito po kaliwa po. Dito? Po. May mga mais na rin nga po akong ready to harvest na, sir, kaso hindi ko pa po nakaharap harvestin. Dahil po sa pamimili po mo ng mais. Kasi kumbaga parang unahin ko muna yung dito kasi ito kikita na ako ganun. Kikita ko dito. Yung mais ko, sinasantabi ko. Yung mga ibang harvestin na po. Parang yung kamote na yan. Ano po, buti na nga lang din po na ano ko, nagtunan ko ng pansin na mahukay. Baka mamaya magsira-sira na naman bago makapagpahukay. Oo. Dapat gawa ka ng mga schedules mo. O yun nga po eh. Paminsan yan po ang ano ko po, dapat ko talagang gawin yung schedule. Yung may sarili pa akong kalendaryo. Oo. Sa ano po, mga siguro po nasaka ko ngayon, 17 hectare po eh. Grabe. Malaki na kinita mo doon. Hindi naman po, sir. May mga area din po ako na lugi, ganyan. Oo. Oo. Yeah. Ang misis ko dati po, wala pong idea pagdating sa negosyo. Simula naging asawa niya po ako. Oo. Doon na po siya yung medyo aggressive na sa business po. Pag minsan eh, yung siya naman nag-iisip. Pero pag minsan po, pag lugi ako, gagalit. Hindi naman po. Yung parang kumbaga, pag for example eh, kumita po, for example, kumita akong 60,000 a day, gano'n. Sabihin niya sa akin na ganyan. Sabi ko na, alam kong kikita ka ng gano'n eh. Pero pag lugi, sabi ko na eh. Magaling talaga ang babae, sir eh. Pag minsan talagang tayo mga lalaki, sir eh, pag minsan luging-lugi talaga tayo. Pero mo, pag minsan kasalanan na nila, sila pang iiyak, talo na tayo eh. Alam mo yun, sir? Okay, pag minsan yung misis ko kasi, pag iniyak niya na, hindi naman po kami nag-aaway. Ayan po ang ayaw kong gawin, ay yung mangyari sa buhay ko, yung, kasi may naging girlfriend na ako dati, panay away. Pero this time po eh, talagang, bago po ako nag-asawa, sabi ko, ayaw ko nang mag-aaway tayo, ganun. Mag-aaway man po kami, mga 1 minute, 2 minutes, ganyan, okay na, ganun. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, asyenda po to, may-ari yung Kuwangko. Dito po. Kuwangko po to. Lahat to. Itong natatanaw niyang lupa po sa Kuwangko to. Ngayon, in-award na po. In-award na po sa mga tao. Ngayon, dito naman po ako pumasok na magrenta sa kanila. Ako nagre-renta po ng ano dito, ng mga lupa nila. Yung mga wala talagang pera na na-awardan. Sayang lang. Lahat po yan, natatanaw niyo na po yan. Lahat yan, 234 hectares po. Hectares to. Opo. Yung mga iba nga po, nagbebenta na sila eh. Nagbebenta na po sila sa ang mumura. Pero pagdating po sa mais yan, talagang wala talagang lugi po yan. Depende na lang sa kung paano mo papalakarin na hindi ka malulugi. Sa tao po na nagmamanage. Sa tao na yan. Oo, nasa tao na po. Kasi kung ikaw, gagawa ka ng hindi maganda at kukunin mo yung alam mong talo ka, na alam mong nag-aalanganin ka kung may kikitain ka ba o wala, ginusto mo yan. Ganun po. Ito po 4 hectare naman po na tinataniman ko yan. Rental din to? Opo, rental din po. 4 hectare po. Ilang hektarya to? 4 po to. Actually, ang technique, kung gusto mo magkaroon ng lupa, konti lang, masabi lang na mayroon ka. The rest, upa ka lang. Oo po. Bakit?
yung pera na pambibili mo. Kahit na 30 hectare po, kahit 50 hectare. Pampuhunan mo na lang. Yan po yung ano ko. Totoo yan. Yun po yung ano ko. Ayan po, hanggang doon sa na-harvest. Na-harvestan ko na po yun eh. Yun nandun. Harvestan ko na po yun doon. Tapos ito, the rest to, lahat yan, mais yan. 3 hectare po. More than 3 Pero hectare. magagaling yung mga farmers mo. Ay, hindi po. Ako lang po talaga yung ano. Lahat yan? Ako po lahat yan. Araw-araw po yan. Lahat yan nag-ano po yan. May mga tao po na may ako monitoring lang po ako kung anong gagawin nila, kung ano po yung dapat gawin nila, ganyan. Oo. Maganda, ano? Oo po, maganda rin po. Ano lang po yan, palusot yan. Nung katapos kong, yung Sophia, nung naalala mo yung na may mga reels ako na ano, eto yon. Tapos, ano, pagkatapos ko nung nagkamote, tinaniman ko agad ng mais. Oo. Kumbaga 3 cropping ako, sir. Palay, kamote, mais. Kumbaga ito, free na to. Wala na siyang... Lahat kumikita Opo. Nung nakaraan po, may reels po ako dito, hanggang dito pa sa leg yan, yung tubig. Pero ang kinita ko po doon eh, akala ko wala na talagang aanihin. Ang inani ko po doon, 241,000. Ano yung palay? O, palay. Oo. Tapos ito po yung sinasaka ko din yan, sir. Ito po, dahil pinagbigyan ko yung kaibigan ko, sir, siya na muna po ngayon. Tapos yun... For sale? Opo, for sale po yan. Tama po yung... 9,000 lang po yan, mahal. Magkano yung binibenta? 18 million. Mahal po. Ayan po, lahat po yan, lahat yan, sinasaka ko po yan lahat dati hanggang doon. Pero ngayon, ano po, sinasaka ko po yan hanggang doon, sir. Ngayon, nagtanim sila ng palay, lusaw. Nagtanim sila ng kamote, lusaw, wala lahat na ani. Dahil siguro yung pagmamanage din po nila, hindi po nila alam kung paano yung proseso. Hindi rin po hindi rin po kumita. Ngayon, ang ginawa nila, yan, for sale. Mahal naman. Mahal po. Kaya yung sinasabi niyo po, tama yun. Tama rin po sabi niyo. Ayun din pong iniisip ko, matagal na. Sabi ko, kung magkano ko, kung bibili ka ng lupa, i-renta ko na lang kahit na ilan na hektarya po yung ano. Tingnan niyo po yung mga tao ko, sir. Yan o, ayan may mga plug-plug na po yan. Diyan po sila naglalaglag ng tubig. Diyan po sila naglalaglag ng tubig. Kaya nilalagyan na ng marking. Saan nanggagaling patubig mo? Ito po. Ito? O, tapos may tubo pa po doon sa gitna. May tubo pa po doon, may tubo pa po rito. Tapos meron pa pong ilog na pinagkukuhanan. Medyo maganda na po yung resulta kahit paano. Maganda na po yan para sa akin. Oo. Tsaka kung ano po yung magiging resulta niyan, manalo man o matalo. Ano pa rin po, kumbaga masaya pa rin po kasi lahat po yan may natututunan po ako. May lugi at may natutunan po ako. At least sa susunod, hindi na ganyan. Kumbaga parang nagiging lesson lang po sa akin. Na dapat ganito maging proseso. Kasi meron yung iba pag nalugi, hindi nila alam yung bad and good Ako po, lahat po talagang minamanage ko po ng maayos. Kasi pag inisip ko ng lugi ka na, siyempre, nagkamali ka na nga sa susunod. Dapat sa susunod. Kailangan mong bumawi. Alam mo na, ganun. Ano yung binibenta dyan? Tupig po. Puntahan natin. Opo. Ayan po, ayun po, sila po yung may-ari dito ng lupa. Opo, sila po. Ayan po yung isang tractor ko na malaki. Ayan. Teoring. Special tupig, oh. Opo. Seiko po ko. Gusto mo? Kain tayo? Bigyan niya silang 100 ate or yung bagong luto. Doon. Magkano? Hindi, kainin na namin dito. At, kasi, hindi, bilhin namin. Hindi, ako na magbabayad dati o ring lahat. Ano na. Hindi, tikim lang kami. Bakit marunong kayo magtupig? Ilocano kayo? Ilocano, Tagalog, sir. Ano kayo? Manaus, sir. Ha? Limit lang talaga, sir. Pero baryo may Manaus. Doon din. Doon din. Sa pinagkano ng shoot natin, sir. Sila po yung may-ari dito, sir, yung sinasabi ko sa inyo. Sila yung may-ari ng lupa na to sa tatay nila. Ay, ito po, nare-rentan ko rin po itong yung kubo na yan. Ito, yan po. Ito po, nare-rentan ko rin po to. Yan. Double naman ito.
Opo. Ito yung inuhulugan mo. Opo. Opo. Tapos na. Patapos na rin po. Hindi na lang. Dito po yung pinaprocess yung mga pagkain ng mga tao ko. Ayan. Dito nagluluto? Opo, yung mga ano, kaya dito na sa bukid kasi mas malapit po. Ayun, dito na po pinaprocess yung mga kinakain nila. Parang paksiw. Opo, paksiulam nila mga tao po. Lunch lang. Agahan, tanghalian, pag nabot sila ng gabi, pati gabi. Pati-gabi. Oh, Kaya pag minsan nagagalit sa ate, Ah, pag kunwari nagluto na siya ng hapon at di kakainin ng mga tao, pwede bang magalit pag hindi nyo kakainin yung luto? Kasi pag minsan hapon, hindi ako nakapagsabi na magluluto, nagrarush siya. Pag minsan nagrarush siya, tapos biglang hindi kakainin ng mga tao, agahan na lang nila kinabukasan. Ito lang po yung ano nila, yung pag-anon ko, pag dito ako nagkwekwenta, nag-ano. Kasi malayo na po yun sa bahay, kaya mas convenient po kung dito ako. Pag gusto magpahinga po. Dito po. Sige, Gilbert, ano ang mensahe mo sa mga audience natin? Galing mahirap, bata, kumikita. Kailangan pag nangarap ka lagyan mo ng konting talagang sipag talaga. Tsaka yung kailangan huwag kang gagawa talaga ng hindi mabuti. Yun ang pinaka number 1. Kung gusto mong masenso, dapat mapagkakatiwalaan ka muna. Kasi kung hindi ka mapagkakatiwalaan, walang magtitiwala sa'yo na sa malaki at maliit na bagay. Kasi kung sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwalaan, lalo na sa malaki. Yun yung pinaka doon. Yun po yung pinaka ko po sa mga gustong masenso din po kahit paano Ako although hindi naman po talagang asensado pero malaki po yung improvement ko ngayon kaysa sa dati. Yun po yung Ang masasabi ko lang, inimpress ako ng todo ni Gilbert sa galing niyang mag-farm, galing niyang magnegosyo, mag-manage ng tao, yung kanyang pagiging trustworthy. Thank you so much. Thank you po. Kaya pala cowboy din po kayo, sir, Mahirap lang naman kami. Kapag minsan po, ang hirap pag-pretend na yung for example yung alam mo yung parang nanggaling ka sa yung mahirap na buhay tapos nagkano ka na mayaman na ako. Mahirap yan. Mamumulubi ka pag gano'n. Kasi kailangan mo i-prove na mayaman. Sa mata ng tao. Opo. Mahirap. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.